Sino kaya itong tinaguriang chop-chop lady ng Pilipinas? Naresolba kaya ng mga pulis ang kaso ni Lucila Lalu? Ilang taon na kaya ang kaso niya? Marami sa atin ang hindi nakakakilala kay Lucila Lalu. Sino nga naman ba kasi siya para kilalanin ng maraming tao? Sa kwento natin ngayon ay kikilalanin natin ang pagkatao ni Lucila Lalu at ang malagim niyang karanasan. Sa panahon noon at hanggang ngayon ay sino ba naman ang hindi naghahangad ng magandang buhay para sa kanyang pamilya? Para simulan ang istorya, si Lucila Lalu o kilala ng kanyang mga kamag-anak bilang Lucila Tolentino Lalu, ay lumuwas ng Maynila para maghanap ng magandang trabaho. Umalis siya sa kanyang pinagmulan na bayan ng Candamba, Pampanga. Pagkarating niya ng Maynila ay nakahanap siya ng munting trabaho. Nagtrabaho siya bilang isang waitress sa isang bar sa Maynila. Magaling humawak ng pera si Lucila Lalu. Dahil dito ay nakapag-ipon siya at nagkaroon ng munting kakayahan para magpatakbo ng sariling beauty parlor. Tinawag niya itong The Lucila's House of Beauty, isang maituturing na maliit na salon sa may Halige Street, at Pagoda, isang restaurant o nightclub malapit sa Rizal Avenue Street sa Maynila. Dahil nagkaroon na siya ng sariling business ay nakilala ni Lucila Lalu ang isang police officer na si Añano de Vera. Si Añano de Vera ay merong kinakasama maliban kay Lucila Lalu, pero mas pinili nitong mahalin si Lucila Lalu. Dahil dito ay nagkaroon ito ng isang anak. Tulad ng ibang babae ay napagsabay ni Lucila Lalu ang pagiging businesswoman at bilang isang magulang. Noong summer ng 1967 ay bigla na lang nawala si Lucila ng parang bula. Kahit anong bakas ay walang nakita. Kahit ang mga kamag-anak ni Lucila o mga kaibigan ay hindi rin alam na nawawala si Lucila Lalu. Ang inakala lang naman kasi ng mga ito ay kasama nito ang kanyang kasintahan. Noong May 28, isang bangkay ang nakita ng isang police officer, isang pares ng binti ng babae. Sinabi ng mga nag-imbestiga ay malinis ang pagkakaputol at nahahati sa 4 na piraso. Ang mga binti ay nakabalot sa isang newspaper na may araw na May 14. Ang mga ito ay nakita sa isang basurahan sa Malabon Street. Hindi malayo sa nightclub na pagmamay-ari ni Lucila Lalu ay nakita ng isang kolektor ng basura ang isang pares ng paa. Sinabi pa ng kolektor na sila raw ang nagtaka kung bakit malamig ang basura. Mukhang galing daw ito sa loob ng isang malaking freezer. Dagdag pa nila ay kung mapapansin ay napakaayos ng pagkakalagay ng nail polish sa mga daliri nito. Noong una ay inakala ng mga pulis na ito ay kabilang sa isang bangkay na nakita sa harap ng barber shop sa Recto ilang araw bago makita ang mga binti na nakita sa basurahan. Hindi nagtagal ay itinanggi ng ilang nagsuri na iisa lang ang bangkay. Ayon kasi sa pagsusuri na isinagawa ay magkaiba ang decomposition rates both body parts. Matapos ang ilang araw ay nakita rin ang isang torso na may lamang mga braso sa EDSA. Ang mga brasong ito ay nakabalot din ng isang newspaper na matpetsa na May 23. Ang mga nakitang piraso ng katawan ay nakumpirmang kay Lucila Lalu. Nakumpirma kasi ng mga investigador na magkapareho ang fingerprints gamit ang example sa file noong mag-apply si Lucila Lalu sa police clearance nang magpunta sa Maynila. Sinabi ng mga investigador ay kung sino man ang pumatay kay Lucila Lalu ay magaling sa paghawak ng kutsilyo. Malinis kasi ang pagkakaputol ng mga parte nito at siguradong may alam sa medikal. At dahil na rin na nakitang malamig ang mga parte ng katawan na nakita at itinapon lang malapit sa mga pagmamay-ari ni Lucila Lalu, ay agad na naghanap ang mga pulis kung sino man ang may malaking freezer at automobile. Isa sa mga itinuturong suspect ay ang isa pang kasintahan ni Lucila Lalu, si Florante Relos. Si Florante Relos ay 19 na taong gulang at nagtatrabaho bilang waitress sa nightclub ni Lucila. Sinabi ni Florante na nakikipag-inuman siya sa kanyang mga kaibigan nang magyari ang krimen.
Dagdag pa niya ay wala daw siyang motibo para patayin ang kanyang mahal at ang taong sumusuporta sa kanya. Ang pahayag naman ng mga kaibigan ni Florante ay nakipaghiwalay na daw si Lucila sa kanya. Sinabi naman daw ni Lucila na makikita siya sa beauty parlor kung kinakailangan. Maliban pa rito ay nakita daw nila na sapilitang ipinasok si Lucila ng mga lalaki sa isang taxi. Gayunpaman ito ay hindi nakumpirma ng mga pulis. Isa rin sa itinuturing na suspect ay si Añano de Vera, ang husband-in-law ni Lucila. Marami sa kanilang mga kaibigan ang nakakaalam na madalas magkaroon ng alitan si Lucila at ang kanyang kinakasama. Ang kanilang 6 na taon na anak ay nakatira sa Caloocan kasama ang nanay ni Lucila. Masyado raw kasing mainitan ang ulo at mahilig magselos si Añano. Ginamit na rin ito ang kanyang service gun sa loob ng parlor at nightclub ni Lucila ng 3 beses, 1 buwan bago mawala si Lucila. Noong gabi ng pagkawala ni Lucila, sinabi ni Añano na meron siyang dinner kasama si Lucila alas 6:30 ng gabi. Dagdag pa niya ay matapos ang kanilang dinner ay umalis na agad si Añano. Ito naman ay pinatotohanan ng ilang trabahador ni Lucila. Maliban pa dito ay ito ay contradicted sa sinasabi ni Florante, na siya at si Lucila ay nagkita alas 7:30 rin ng gabi sa beauty parlor same night. Maliban sa dalawa ay meron pang itinuturing na suspect, isa naman itong executive ng isang printing firm, hindi ito pinangalanan sa mga media. Ang pagkakaalam lang din ng iba ay isa rin ito sa lovers ni Lucila. Naging suspect ito dahil sa cardboard material na nakita sa torso na naglalaman din ng ibang bahagi ng katawan ni Lucila na nakabalot sa newspaper. Ang panghuling suspect ay kusa ng sumuko gamit ang isang sulat. Sinabi ng mga pulis na baka raw ito na konsensya. Ito ay si Jose Luis Santiano. Noong June 16, 1967 ay lumabas sa mga pahayagan na ang isang lalaki ay nagkumpisal gamit ang sulat. Sinabi niya sa sulat na siya daw ay na mental blackout at sinabi niya rin kung anong klase ang hirap na dinanas ni Lucila hanggang ito ay mamatay. Sa testimonya ni Jose ay sinabi niyang sinubukan daw siyang akitin ni Lucila ngunit tumanggi naman ito. Nagbabala pa daw si Lucila ng isang iskandalo. Dito na daw na napilitang patayin ni Jose si Lucila. Sinabi pa nito na sa Dilima sa Quezon nito itinapon ang ulo ni Lucila. Kasama pa dito ang iba pang parte ng katawan ni Lucila sa loob ng carton na nakabalot sa newspaper habang nakasakay sa taxi at jeepney. Nakita din ng mga pulis na merong bakas ng dugo ang ilalim ng kama ni Jose na pinaghinalaang dito itinago bago itapon sa iba't ibang lugar. Ngunit nag-iba ang lahat matapos ang 3 araw. Matapos ang 3 araw ay nagsiwalat ng testimonya si Jose. Sinabi niya na hindi siya ang pumatay at isa lamang siyang unwilling witness. Sinabi nito sa bago niyang testimonya na habang nasa loob siya ng kanyang kwarto ay 2 lalaki ang pumatay kay Lucila habang ang isang lalaki naman ay tinutukan siya ng baril. Dagdag pa niya na ang mga dugo sa loob ng kanyang kwarto ay planado lamang. Maliban doon ay nakakatanggap din siya ng sulat na nagsasabing manatili na lamang itong tahimik. Matapos ang madami pang imbestigasyon at ilang paghahanap ay hindi pa rin alam ng mga pulis kung sino ang tunay na pumatay kay Lucila Lalu. Ang kaso ni Lucila Lalu ay tinaguriang one of the most unsolved cases in the Philippines. Bagamat kalunos-lunos ang sinapit ni Lucila Lalu ay hindi maitatanggi na marami siyang nakarelasyon. At yan ang kwento natin para sa araw na ito. Ngunit bago tayo magtapos ay huwag kakalimutang pindutin ang like button, ang subscribe button para sa mga susunod pang videos.